Ng social media, Vice President Inday Sara Duterte pumalag sa peace talk na gustong mangyari ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan. Pag-usapan natin yan. Ito po ang isa sa pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte inilabas lang, ngayon lang mga kababayan ko. Sabi po dito mga kababayan, that's very clear, sabi po dito sabi ni VP Sara, hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Mr. President, sabi nito Mr. President Ito nakakagulat to Mr. President. The government statement with the NDFP is also was agreement which the evil. We appeal to your power to review those proclamation and agreements, mga kababayan ko. Ayan na. Eto, sabi pa dito ni Bibi Sara Duterte, let's honor the memories of those who died in the senseless bloody attack of the CPP, NPA, NDF. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue to meaningful development for the efforts of the Philippines without computing the enemies, mga kababayan ko. Ito pa, mga kababayan, bago ko bigyan ng detalye pa ito, meron po akong papanood sa inyo. And this is very interesting because VP Sara Duterte is mga minamahal kong kababayan ko. Ayan, nakita nyo, di ba? Ito mga kababayan ito si VP to. I always respect VP Sara, kagaya ng pagrespeto niya sa ating mga kababayan. Pero gusto ko pong mapakinggan nyo, galing mismo sa kanya. Ayoko nang galing sa akin lang mga kababayan Ito sabi ni VP Sara Duterte. kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan.
Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. Ano lang yung pagkakabanggit ni Sara dito, mga kababayan ko. Let's elaborate these words. And gusto kong ano sa inyo. Wala naman ako nakikita na galit si BP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Number one to ito komento ko to Wala akong nakikita dito na galit si BP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay? I just want to be clarify. Kasi Maharlika said na si BP Sara Duterte daw ay galit na kay Pangulo. Mga kababayan ko. Mga kababayan. Ito lang mga kapatid Ito lang sinasabi ni Vice President Sara. Pakinggan lang natin. Buhay sa hospital at Wala akong nakikita dito na galit niya. Ang sinasabi pala ni BP Sara dito is yung komento niya because of doon sa amnesty, mga kababayan, na gustong ibigay netong government natin. At nananawagan si BP Sara dito. At yung mga dahilan niya ay ito. isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Yung ibig sabihin niya, yung sa Tagalog is naliligo sa sarili niyang dugo at bumubulwak yung dugo sa bibig. Yung naliligo sa sariling dugo. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Ayan, isa pa yan sa pinaguhugutan ni BP Sara Duterte na yung regarding daw doon sa tinatawag natin na what we call this, mga kababayan ko, na ang tawag nito na pagganti nung mga rebeldeng grupo. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Ako naman, kung tatanungin niyo po ako, pabor ako doon sa sinasabi na magkaroon ng peace talk. Walang problema sa akin ng peace talk, mga kababayan ko. Ang magiging problema dito, mga kapatid, alam niyo po kung ano magiging problem dito? Itong amnesty, mga kababayan ko. Yan na magiging problema talaga dyan. Wala pong si BP Sara Duterte is hindi siya pabor siya sa peace talk, but mga kababayan ko, hindi siya pabor sa amnesty na ibibigay. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Ayan yung sinasabi na inilalaban ni Senator Bato de la Rosa na mga kabataan na namumundok. Naalala nyo yung anak ni Realisa, yung yakap ng magulang? Yun, yung anak niya, nag-NPA sa bundok sa Quezon, mga kababayan ko. Yun ang pinakamatindi dun. Nag-NPA talaga sa bundok yun. Tuloy natin. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Yung kasing amnesty, mga kababayan ko, medyo crucial para sa akin. Ayan, at nagiging crucial din para sa iba. Imaginein mo, sa dinami-dami ng mga binawian ng buhay nitong mga CPP-NPA, mga kababayan ko, baliwala na po yung kanilang pakikipaglaban. Ang tanong ko dito, libo-libong sundalo, mga kababayan ko, libo-libong sundalo ang nagbuwis ng kanilang buhay
nagbigay, nag-alay para sa bansang Pilipinas, iniligtas yung mga Pilipino laban sa mga teroristang grupo, mga nanununog na ng mga kagamitan ng kumpanya, nanununog ng cell site, pumapas lang ng mga inosenteng mamamayan, lalong-lalo na yung mga ating mga tribo, mga kababayan ko. Sa pamamagitan ng amnesty, mga kapatid, mapapawalang bisa itong mga to, mga kababayan ko. Ano ba yun? Nakuha ko lang yung point dito ni BP Sara, to be honest. Kasi nakikita ko dito, yung sinasabi niya, pwede naman tayo mag-peace talk. Wala namang problema sa usapang pangkapayapaan. Hindi naman natin pinipigilan ng usapang pangkapayapaan, pero disagree si Sara doon sa amnesty na gustong ibigay. Mga kababayan ko, medyo parang ang dating nito is sampal na to doon sa mga pamilyang namatayan ng kanilang ng kanilang mga kaanak, mga kababayan. I got the point Nakuha ko yung point mga kababayan ko. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Ayan. Now, did you understand bakit humuhugot si BP Sara Duterte ng ganito? May malalim na usapin to, mga kababayan ko. Hindi na po biro yung sinasabi niya dahil hugot na po ito from the Vice President. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. See, mga kababayan ko, hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan, mga kababayan ko. Pag binigyan natin ng amnesty ang mga yan, mga kababayan ko, free will na sila ulit, mga kapatid. Okay lang, bumakbak ka, rumatrat ka, kumitil ka ng mga buhay ng mga mamamayan natin Pilipino. Okay na 'yon, mababaliwala na 'yon, baka agala na ulit yung mga puganting terorista sa bansa. 'Di ba? Dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Ako agree naman ako sa NTF-ELCAC. Kaso ang problema lang nga lang sa NTF-ELCAC, mga kababayan ko, may kanya-kanyang business. Ito lang if you are watching right now, may kanya-kanyang business ang ang NTF-ELCAC. Nakakasama lang ng loob, no? Nakakasama lang ng loob. Kanya-kanyang gawa ng pondot pera pa rin na nasa loob dyan. Ayoko na lang pong banggitin but some of my friends na nandoon is alam na alam yan, mga kababayan ko. Huwag niyong gawing negosyo yan. Okay, sa pangkabuhayan nyo yung inyong pagiging tawag nito, inyong patriotiko sa NTF-ELCAC because ginagawa ng business mga kababayan ko. Good evening po sa inyong Eva. Hello po sa inyo. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. Ang problema nito, paano to, Vice? Paano to ngayon? Kung hindi natin itutuloy yung peace talk, ano mangyayari sa atin? Kasi ang unang-unang hinihingi ng mga yan is amnesty na, mga kababayan ko. Kung ako kasi ito yung ito yung inaalmahan ni BP Sara Duterte, which is the amnesty. Di baling magkaroon tayo ng tigil putukan, kapayapaan sa bawat isa, peace talk tayo. Pero pagdating sa amnesty, mga kababayan ko, unfair naman po ata yun. Dapat pa rin sigurong managot itong mga to sa saligang batas natin dahil marami dito ang may mga mabibigat na kasong kinakaharap sa bansa. Well, I agree. I also agree with BP Sara Duterte for that. But mga kababayan ko, ang tanong ko dito, mga kapatid, paano natin uumpisahan ngayon tong peace talk kung ganyan pa lang sa introduction pa lang may umaayaw na, mga kababayan ko? We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Correct. Some of the yung mga totoo yung sinasabi ni BP Sara, yung mga bara-barangay
na kinubkob noon ng mga teroristang grupong ito, mga kapatid, ay unti-unti nagbabalikan sa government because yung mga barangay na nagsusumbong na mismo sa militar eh. Sa totoo lang sa totoo lang yung mga barangay na nagsusumbong sa militar because of the technology meron tayo. Ngayon magte-text lang sila, may umiikot ditong mga ganito, mga CPP-NPA. Yung mga militar natin nagpupuntahan na kagad, mga kababayan ko. Ganun na po kabilis ngayon at mga taong bayan na nagsusumbong. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Sana nga po, Syukran. mga kababayan. Ang ganda ng sinabi ni Bibi. Wala akong yeah, it's very what we call this, galing sa puso yung sinasabi niya. But the problem, mga kababayan ko, if the NTF-ELCAC, mga kababayan ko, is mahina pa rin sa ganitong paksa ngayon, anong gagawin natin, mga kababayan ko? Let's talk about this, mga kapatid, no? Sa totoo lang, ang peace talk, napakahirap nito pag-usapan. Kahapon na topic natin yung patungkol dun sa peace talk, mga kababayan ko, dahil dahil mga kapatid, dahil doon sa what we call, dahil doon sa agreement kagad na gustong mangyari. Ito pala yung mga agreement na gusto na mangyari kagad ng mga CPP-NPA, amnesty agad. Yan yung sinasabi ko eh. Yan yung sinasabi ko na ang gusto ng mga CPP-NPA, mga kababayan ko, amnesty agad ang ibigay sa kanila ng government natin. But the problem is, marami silang nagawang kasalanan, marami silang nagawang pagkakasala, at gusto silang panagutin ng mga tao. Because hindi naman 100% ang papabor na sabihin, oh sige, palayain na natin yan, maging normal ulit silang, bigyan natin ng amnesty, ayan mga yan. Ano yung amnesty, mga kababayan ko? Ayan yung katulad kay Trillanes, kinulong, pinalaya, nagkaroon ng amnesty. 'Di ba? Ang problema, yung mga nasa bundok, mga kababayan ko, lumalaban yung sa government natin. Marami na yung natinodas na mga sundalo natin, mga kababayan. How about the Philippine Army? Anong sasabihin ng Philippine Army natin? Anong sasabihin ng mga pamilyang namatayan? Mga kababayan ko, that President Bongbong Marcos is a weak leader, malambot, dahil bumibigay, nagpapaawang mga rebelde, mga kababayan ko. Ganun ang lalabas dyan. Mga kapatid, hindi ako magkakamali. Babanatan at babanatan pa rin yan si Pangulong Bongbong Marcos. Now, isa pa sa katanungan ko dito, mga kapatid, that medyo curious lang ako, mga kababayan. Kapag ito bang amnesty, mga kababayan ko, binigyan ng yung mga yan, titigil na ba yan? Alam mo, sagot dito ng kababayan natin, ito tinag ko. Tingnan nyo sa taga. Sabi dito, ako si Cagayano, may peace talk o wala, kung aatake ang mga terorista, aatake ang mga yan. Pagbibigay ng amnestiya at pagbibigay ng pagkakataon para mapagbago at makapagbalik loob sa ating pamahalaan. Yan naman ang sinabi ng ating kapatid. But the problem, ito mga kababayan ko, marami sa majority na ngayon na hindi papayag dahil tansya ko na rin dahil siguro syempre marami sa kanilang mga kaibigan, pamilya sa buhay na nawalan ng kamag-anak, humihingi ng hustisya. Kasi ang gusto kaagad sa peace talk, kaya pala gustong ituloy yung peace talk, mga kapatid, dahil alam nilang pilay na sila. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Wala na si Joma. Patay na si Joma. Pilay na yang mga yan. Yang mga rebelde na yan ngayon, mga kababayan ko, pilay na po yan. Kaya wala nang tatakbuhan yan. Totoo yung sinabi ni Sarah. Panalo na tayo, nasusukol na natin sila. But the problem is, mga kababayan ko, malambot ang puso ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, mga kababayan ko, hindi siya katulad ni PRRD na kung hinahanap nyo yung ugali ni PRRD, sige, pasabugan nyo na, pagbabarilin nyo na yan, wala. Hindi gano'n si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niya magkaroon ng bigay ng kapayapaan sa bawat isa. But the problem,
mga kababayan ko, maraming kokontra. 'Di ba? Ngayon, isa pa sa pinakamabigat diyan, dahil alam ng mga rebelde, alam nitong mga 'to na wala na ang kanilang great leader, dahil sumakabilang buhay na rin, mga kababayan ko, of course, hihingi na ng amnesty yan. Pag humingi ng amnesty ngayon yan, ng side ng government, siguro ito theory ko lang, nasa side ng government, magbabagong buhay na itong mga to because wala nang Joma eh. 'Di ba? Think of it, mga kababayan ko, wala nang Joma. Wala nang Joma season na magpapasunod sa kanila at bubuhay at mag-a-agitate ng kanilang ideology. 'Di ba? Kaya ngayon, mga kababayan ko, the only way ang scapegoat nitong mga rebelding grupo na to ay manghingi ng amnesty sa government. Mga kababayan. Dahil pag nakahingi ng amnesty to, nakahingi ng amnesty, itong mga to, mga kababayan ko, bagong buhay sila. But the problem, maraming gustong maghiganti. At yung side naman ng ibang kababayan natin, gustong ipaghiganti. Yung mga pamilya, yung mga sundalo. Ganun ang punto kanina ni VP Sara Duterte. But we don't know kung anong plano ng Pangulo at bakit nananawagan si VP Sara Duterte. Para sa akin, mga kababayan ko, gusto ko lang po ipaliwanag din sa inyo, maganda po yung sinabi ni VP Sara na nananawagan siya sa Pangulo at nananawagan siya sa taong bayan. That's why nag-live siya para ipakita sa taong bayan ang sinseridad niya. It's very cool for me. Wala namang problema doon. Maganda pa rin yun, mga kababayan ko. But ang nakakalungkot dito, mga kapatid, in the end, kahit gusto nating gumamit ng ating barel at pulbusin yung mga yan, sa konti na lang sila, mga kapatid, ang problema dito, alam nyo kung ano? Susundin natin yung desisyon ni Pangulo. Whether we like it or not. Kung ano desisyon niya, sundin natin. Mga kababayan ko. Ganun lang kadali. Anyway, isa pa, dagdag ko lang bago tayo mag-change topic. Hindi nag-aahoy, Maharlika, makinig ka sa akin, hitad. Hindi nakikipag-away si VP Sara Duterte, unsincere ng pagkakasabi niya, ha. Kaya ayusin mo yung content ng magkaaway na sila, ha. Minsan, tornilyo mo, kabit mo naman dyan, huy. Ha? Maayos yung pakiusap ni VP Sara, hindi magkaaway, ha. Just want to be clarify. Baka mamaya yung mga tropa nga ni Maharlika, paikabit nga yung tornilyo sa kaliwa, ha. O nalalaglag na. Ang ayos-ayos ng paliwanag ni VP Sara, para sa kanya, magkaaway na.